Senator Robin Hood Padilla, tapos na ang maliligayang araw ninyo. Tapos na. Puputulin ko na po ang inyong mga sungay, buntot at pangil. Patay tayo dyan. Oh, puputulin na yung sungay, buntot at pangil. Bakit? Ito si Rubin Padilla. Meron bang pangil? Ay sabi ni Terms Channel, balahorang reactor umalis sa Kalingap, walang utang na loob, binalaro ang Kalingap. Ano ba yung Kalingap? Yan ba yung taga-himod ng puwet ng mga ng mga tinutulungan nila? Yan ba yun? Utang ina ng Kalingap mo. Pag umpugin ko pa kayo eh. Bakit? Laos na ba yung Kalingap mo? Kaya nandito ka sa akin ngayon? Utang ina mo ka, sabihin mo sa leader ng Kalingap, na amoy, yung Kalingap nyo, amoy tae. Utang ina nyo. Ba't nandito kayo ngayon? Kasi laos na ang inyong idol? Mga bobo kayo. Utang ina niyang Kalingap nyo. Diba? Tutulong sila. Tutulong sila ng 5,000. Kikita sila ng 50,000. Singit mo pa yung Kalingap mo. Mga putang ina ninyo dyan. Tapos. Gago. Eto ina-announce ko po dito, huwag po kayong magpadala ng pera dyan sa Kalingap kasi binubulsa lang po nila. Okay? Tingnan nyo yung mga lupain niya, malalawak na, Huwag nyo buhay ka pa? Huwag na kayo magpadala ng dyan, mga target kayong mga OFW. Yung sahod nyo, yung target nila. Gagawa sila ng lab team ngayon para pang-akit sa inyo. Diba? Para pang-akit sa inyo. And then pag naakit kayo, ubos pera nyo. Eto na. Ulitin natin ito Ulitin natin. Sunog si Rubin Padilla dito. May pangil pala to. May pangil ba si Rubin Padilla? Ate G, shoutout eto na. Sayang yung pumasok. Kung di ka sana nagbida-bida, o hindi sana mapuputang ina yung grupo yung putang ina. Diba? Tuloy. Senator Robin Hood Padilla, tapos na ang maliligayang araw ninyo. Tapos na. Puputulin ko na po ang inyong mga sungay, buntot at pangil. Paulit-ulit po. Para wag na tayong magkahiyaan. Huwag nyo na pong gawin yan. Dahil I will expose you. Papahiyain ko po kayo kahit saan korte tayo makarating. Babanggain ko kayo kahit na sino pang padrino nyo. I don't care. Diba? May pangil daw si Rubin Padilla. Dapat lang nabanatan ni Senator Rapi Tulfo yung mga ganyang klaseng senador na wala namang kwenta. Diba? Oo. Ito kasi napadaan lang sa TikTok. Nagka-interest lang ako, no? Nagka-interest lang talaga ako. So sabi ko, ay pwede ko itong ilabas kasi wala pa yatang nag-react nito, no? Kasi yung iba dito ng mga kasama ko, nirerespeto ko naman yan. Kasi anti-Tulfo yung iba. Nirerespeto ko yan, walang problema sa akin yan. Anti-Tulfo yung mga yan So okay lang. Pero kasi ito, masarap pakinggan Diba? Ang isang walang kwentang senador na si Robin Padilla, puputulan ng sungay at pangil. Vampira ba to? Puputulan ng sungay at pangil ni Senator Rapi. Ako, walang problema. Nare-respeto ko naman yung yung mga kasama ko kasi yung iba dyan, anti-Tulfo talaga yan Walang problema doon. Hindi naman yun yung, wala namang issue ngayon dyan di ba? Ang issue dito yung kay Rubin. Ilan na ba yung like natin dyan? 186 pa lang. Mahiyain kayo. For the last time, uulitin ko sa mga bagong pasok, Sa mga kita niya yung mukha ni Kibuloy dyan, Saya daw niya dyan, Hindi ko alam ba't siningit si Kibuloy dito. Pero, ang topic naman, si Rubin. Okay? Ulitin natin sa mga bagong pasok.
At sa mga ano dyan, mga kadutae, makinig kayo ha. Vampire yata itong senador na to, kaya puputulan daw ng pangil eh. Kamit shoutout ha. Ay, salamat po Ate G sa palike natin dyan ha. Tuloy. Senator Robin Hood Padilla, tapos na ang maliligayang araw ninyo. Tapos na. Puputulin ko na po ang inyong mga sungay, buntot at pangil. Paulit-ulit po. Para wag na tayong magkahiyaan. Wag niyo na pong gawin yan. Dahil I will expose you. Oh. Papahiyain ko po kayo kahit saan korte tayo makarating. Babanggain ko kayo kahit na sino pang padrino nyo. Oh. I don't care. Oh. Grabe no? Grabe yun. Ako agree ako sa mga sinabi ni Senator Rapi Tulfo dito. Putulan mo ng pangil. Hindi ko alam kung ano yung kasi iba kasi yung pinupukusan kong ano eh, yung issue eh. Hindi naman yung issue ni Senator Rafi Tulfo kung ano baka may proyekto si Senator Rafi, hinaharang nila Robin Padilla, parang ganun yung pagkaintindi ko eh. So wala akong masyadong idea diyan. Pero ang nagustuhan ko dito, ginisa, sinunog, nilitson, kinawali, pinusta ni Senator Rafi itong si number 1 na walang alam na si Robin Padilla. The best. Oo. The best. 'Di ba? Yan ang Senator Rafi Tulfo, 'di ba? Di ba? O sinong agree dito sa mga sinabi ni Senator Rafi kay Robin Padilla, press 1 po. Sige, may tanga dito si James PH News. Nagpapabayad naman yan si Senator Rafi kay Liza. Alam mo, ang senador, may mga budget yan taon-taon. At ang pagkakaalam ko, pare-pareho lang sila ng budget. Ngayon, si Senator Risa, bakit babayaran si Senator Rafi Tulfo? Pakabobo mo naman. Diba? Napakabobo mo. Feeling mo naman, ano ka? May alam ka sa loob, bobo. Nagpapabaya daw si Senator Rafi Tulfo, nagbabaya daw si Senator Liza. Klaseng utak yan. Napapanis na. Ang bihira naman. Ang daming agree. Diba? Putulin mo din yung kamay para di kain ng wag naman Ranger kasi ikaw naman mukbanger yan eh. Pwede nang maging vlogger yan sa kamukbang. Wag naman yung kamay. Ikaw naman pangil lang at buntot. Sungay. Kung may sungay man, pwede rin. Diba? Diba? Kung may sungay, pwede. Ang tanong, meron ba? Ay, meron yan, invisible. Eto na. Proceed na tayo dito sa nangyayaring ano bang tawag dito? Kasi nagkainitan sila eh. Si Bato uminit yung ulo kay Dan Fernandez. Bakit kaya? So alamin natin, okay? Alamin natin bakit mainit ang ulo ni Bato. Bato naman. Dapat relax ka lang, hindi mainitin yung ulo mo. Ito po. Pero sasabihin ko po sa inyo, no, yung video na yon, hindi ko alam kung kailan yun. Basta, pag-scroll ko sa TikTok, lumabas na lang yun. At sabi ko, teka lang, ay bibigyan ko ito na reaksyon. Lalo na kalbo si Bato. Bibigyan ko na. Kaya, ayun, binigyan ko po ng reaksyon at gandang-ganda talaga ako dun sa pagkasabi ni Senator Rafi Tulfo kay Robin Padilla. Talagang tostado talaga eh, no? So, ito po, bigyan po natin ito ng reaksyon. I am also offering myself as a resource person. Hindi ako nandun as a member of the panel lang. They can ask me, they can interrogate me, they can interpellate me anytime they want. Harapin ni Senador Ronald Bato del Rosa ang mga katanungan na maaring idirekta sa kanya ng mga kapwa mambabatas sa isasagawang pagdinig ng Senado sa War on Drugs campaign sa susunod na linggo.
Sinabi ni Senador De La Rosa na hindi sasama ang loob niya kung tatanungin siya ng mga kasamahan niya sa mataas na kapulungan ng Kongreso. No. I won't feel offended. Because, kaya nga tayo nagpasalamat na magkakaroon ng parallel committee hearing para to ferret out the truth. I will not be offended. I'm sure bakit ako ma-offend. Dapat lang itanong sa akin yan para makabigyan ko ng clarification lahat-lahat ng mga doubts nila. Kumpiyansa rin si Senador Bato de la Rosa na kasama niyang dadalo sa Senate hearing si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kilala Hindi sa Senate hearing pwede. Pero napanood ko yung interview ni Pulong. Sabi niya sasamahan daw si Digong diyan sa Congress. No, kung pupunta, sabi ni Digong ayaw daw. No, pero ang nakakapagtaka dito, kapag nagkaroon ng hearing sa Senado, no, pupunta daw si Digong. At sabi ni Bato, sigurado daw siya, 'di ba? Pero ang pangit naman na ikaw yung iniimbestigahan, kayo yung iniimbestigahan, tapos gagawa kayo ng hearing diyan, iimbestigahan niyo yung sarili niyo. Pwede ba 'yun? 'Di ba ang pangit? Kaya maraming nagsasabi only in the Philippines. Ano 'yun? Ang alam ko pag nangyari yan, ay nako, sasabihin ko sa inyo, pagtatawanan po yung Senado. Pero ewan ko lang kung payagan po yan ni Chis Escudero. Oo, pero sana naman wag. Diba? Kasi papangit yung yung imahe ba ng Senado ba? 'Di ba? Papangit po. So sana ako nga mas mataas na ngayon tingin ko ngayon sa Congress kumpara sa Senado. Bakit? Dahil dito kay Bato, Robin Padilla, kay Bongo. Sa mga pinaggagawa nilang mga investigasyon dyan kuno. Mga hearing-hearing. Pagprotekta naman kay Kibulo yung ginagawa nila noon. O ngayon, may hearing na naman. Gagawa na naman sila ng hearing dyan. Para saan? O proteksyonan din nila yung sarili nila. Wag kami. At magiging bias pa to. Mary Joy Candido, shoutout po. At syempre, another budget na naman yan. Syempre, pag may hearing, may budget. Pagsasayang lang ng pera? Diba? Domingo Garcera, shoutout po tuloy natin. lang mahigpit na kaalyado ng dating Philippine National Police Chief. Pisikal rin anyang dadalo ang dating Pangulo at hindi sa pamamagitan ng video o virtual presence. Dapat mauna ka muna sa Congress. Dadayari ka sa sa Senado. Grabe ka naman, Digong. Di ba matapang to si Digong? Alam mo, mas matutuwa kami kung sa Congress ka muna. Di ba? Oo, dun mo ilabas yung karunungan mo, katapangan mo. Dun mo ilabas. Di ba? Kasi magagaling yung mga congressman natin. Oy, shoutout kay Rick Mira. Tuloy. Tinanong ko lang siya kung he is willing to attend the Senate hearing. Sabi niya, attend ako. Kahit sino mag-preside dyan. Ngunit sa text message ni Senador Aquilino Coco Pimentel III, chairperson ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na mangunguna sa pagdinig, may pag-aalinlangan na anya sa pagdalo ni dating Pangulong Duterte at maiging maghintay na lang sa araw mismo ng pagdinig. Habibi Airbay, shoutout po Oy, huwag niyong kalimutang mag-like dyan sa ating live ngayon Samantala, sinabi ni Senador De La Rosa na na-high blood siya sa pahayag ni Laguna Representative Dan Fernandez. Ito na. Na-high blood na siya. Bakit kaya? Bakit kaya na-high blood ito si Bato? Ano ba? Mahilig ba itong kumain ng taba ng baboy? Huwag ka masyado sa taba para hindi ka ma-high blood. Ito ay matapos anyang idawit ng congressman ang kanyang anak sa mga usapin ng pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom. Given the chance lang, pag makita kami personally, I will talk to him. Pag makita kami personally, I will talk to him. Sobra na yung... Yung yabang. Yabang. K.O. Oo. Bato, kaya mo kaya yun? Sobra ka na? Kaya mo kaya yun na sabihin sa kanya harap-harapan yun?
Well, si Bato yan eh. Matapang yan eh. Diba? Hindi nervyoso yan. Shoutout kay Raymart Cabiso magandang hapon po. Tuloy. Yung ginagawa mo, that's too personal. May anak ka rin. May anak ka rin at masasaktan ka rin kapag ang anak mo dinama. You can hit me anywhere, anytime, any place, any issue. Oy, pero si Carbonel, Bato, hinamon si Basti Magkikita daw dyan sa November 10, no? Dyan sa... San nga yun? Sinong nakakaalam? Nakalimutan ko yung lugar. November 10 daw. Si Carbonel naghamon. Nung unang hinamon yung tatay niya, hindi pumunta sa Davao noon. Ngayon, si ano naman, si Baste. Baka sa susunod ba to, ikaw yung hamunin noon? Comment nyo nga. Luneta! Ayan, sa Luneta. November 10. Carbonel at Baste, magkikita dyan sa Luneta. Pero hindi ko lang alam kung kakasahan ito ni Baste. Matindi to. Baka nandun ako, ikakaber ko yung mga ano nila dun. Pupunta din ako dun, magbibideo ako dun. November 10 po Sana magpakita si Baste. Baste. Hindi mo man kayang sampalin si Torre, baka si Carbonel kaya mo. Pakita mo yung angas mo dun. Baste. Diba, maangas ka sa mga ano mo, sa mga pinagsasabi mo dyan? Eto na, may hamon na sa'yo. Hinahamon ka na. Magkikita kayo sa Luneta. At Bato, wag ka rin masyado maangas. Baka baka makita yung video mo ni Carbonel at ikaw naman yung hamunin. Pag hindi ka pumunta, mas nakakahiya yun. Ayan, maganda yan. Sure, di pupunta yan. Abangan nga po natin. Kasi may hamon ang mangyayari dito. Abang-abang to. At sana ba to, nako, pag ito si Bato nakita ni Carbonel, baka hamunin din ito. Kasi ito si Bato dito, mukhang maangas din dito sa pananalita niya ngayon No, patungkol kay Dan Fernandez, alam naman natin si Dan Fernandez, ginagawa niya lang yung trabaho niya, 'di ba? At mabait naman itong taong ito. Pero nakikita ni Bato, mabait. Siyempre, kayang-kaya niya, mabait iisipin niya, kaya ko to, mabait to. Oo, kumbaga, hadlo ko na ako mga ganyan ba? Sige, tuloy natin. You can hit me, but please spare my son. Spare my family. Nilinaw naman ni Congressman Fernandez ang sinabi nito na taliwas-an niya sa pagkakaunawa ni Senador De La Rosa. Yun naman pala Wala po akong sinabing babysitter. Yung mga pulis na nagbe-babysit sa kanyang anak. Siya nagsabi niyan. And I don't want to demean the position of those PNP officers that are being assigned to a certain personality. Wala ako sinasabi nagbe-babysit. And coming from... Siya nga pala, Paris Boy. Kita din tayo sa Luneta, doon kita tatanggalan ng ulo. Sabi ko nga sa'yo, huwag kayong gagamit ng mga dummy account. Ang gamitin ninyo, totoo ninyong pangalan, may mukha kayo. Kasi dito, ako mismo, mukha ko ito. Pangalan ko to. Pag sinabi ko, ako yung nagsabi. 'Di ba? Paris Boy, message mo ako sa Facebook at kung gusto mong doon ka mapugutan ng ulo, sige. 'Di ba? Magmi-meet sila doon, iba yun sa kanila, iba din yun sa atin. Patayan tayo doon. Ang ina, pupugutan kita ng ulong, gago ka. Tarantado. Puro na lang kayo dyan. Ang tatapang nyo dyan sa comment Dami account naman yung ginagamit. Pakita kayo ng yung pangalan nyo talaga. 'Di ba? Ina nyo ka mo. Pupunta po ako dyan sa Luneta. Magla-live po ako doon. Sa 10. Kasi ang sarap kayang i-video yung yung hamunan na nila Carbonel at Baste. 'Di ba? Nakaka-excite 'yon. Ano lang po ako doon, cameraman lang ako. 'Di ba? Ganun lang. Tuloy. An official like him,
na sabihin niyang hindi binababysit yung kanyang anak is somehow demeaning to the men in uniform. Kaugnay nito, may paalala rin ng Laguna Solon sa senador. And be careful because you are the highest PNP official during that time, and saying that hindi niya kailangan ng babysitter para sa kanyang anak is something that should have not been said. Kasi nga parang ganun ang turing mo sa mga nagsesecure na mga kapulisan, which I think is inappropriate coming from the highest official of the PNP during that time. Nakatakdang isagawa ang Senate hearing kaugnay ng Jaguar sa Lunes, October 28 sa ganap na 10:00 ng umaga. Mapapanood rin ito ng live mula sa social media channel ng UNTV News and Rescue. Asher Kadapan. Yun kasi, dapat ito si Bato, hindi masyadong maangas sa kanyang mga sinasabing pagbitaw ng mga salita, no? Kasi, ano ba? Senador kay, di ba? Dapat ikaw, masyadong maangas si Bato eh. Hindi bagay sa kanya yung pagiging senador niya. 'Di ba? Dapat kalmado ka lang, hindi ka masyadong nerbyuso. Relax lang. 'Di ba? Oo. Nerbyuso itong si Bato eh. Paano ba? 'Di ba? Kaya ang daling uminit ng ulo, kaya bato, ulo, kalbo. Ay, kalbo. Ang mga kalbo daw madaling uminit yung ulo. 'Di ba? So kalmado lang, senador ka. Dapat pakita mong professional ka. 'Di ba? Sabi ni Mario Leron, ituloy-tuloy mo kasi yung video, Brad, binibitin mo pa eh. Mario, Loren, anong tawag mo dito? Ito ay reaction video. Kung gusto mong manood ng tuloy-tuloy, punta ka sa channel na yan. Okay? Doon tuloy-tuloy. Okay? Tara, tinuturuan lang kita, baka hindi mo alam yung tinatawag na reaction video. Julius Missoula, live ito. Sa mag-alala. Diba? Dapat professional ka kung ikaw ay senador. Kahit nga ano eh, kahit nga anong posisyon mo eh. Maging professional ka. Diba? Para bigyan ka ng respeto ng mga tao. Senador ka, nakikita ka dyan sa TV, binabalita. Ganito si Bato, uminit na naman yung ulo. Diba? Ano tingin mo? Dapat humanga kami dyan? Sa mga sinasabi mo, dapat hangaan ka namin? Hindi ganun. Diba? Walang ganun, Bato. Sabi ni Daisy Valencia, bakit di ka nagre-reaction sa Kalingap? Ay, Kalingap ba? Re-reactionan ko? Tae naman yung Kalingap. Ba't ko re-reactionan yung puro panghuhut-hut ng pera sa mga OFW? Kailangan pa bang reaksyonan yan? Hindi na. Ako ang bababoy sa Kalingap. Tandaan mo yan, DC Valencia. Diba? Hindi na pwede yan sa akin yung mga ginagawa nila. Masyado nang halata. Ha? So, eto na.